Nakatanggap na naman ang Pilipinas ng higanteng submarino na may mga super advanced na armas mula sa Spain. Ang patuloy na panggigipit ng China sa mga sundalong Pilipino, mga tauhan ng Coast Guard, at mangingisda sa kanilang sariling mga karagatan ay nagpatibay sa argumento na dapat mamuhunan ang Pilipinas sa pagpapalakas ng mga kakayahan nito sa pagtatanggol sa dagat. Kaugnay nito, ang Navantia, isang kumpanyang Espanyol na pag-aari ng Estado, na may mahabang kasaysayan sa paggawa ng mga barko ng militar, ay nagsumite sa hukbong dagat ng Pilipinas ng $1.7 bilyong alok upang bumuo ng isang puwersang nasa ilalim ng tubig. Sinabi ni Guillermo Zamaripa, Key Account Commercial Manager para sa Asia ng Commercial and Business Development Division ng Navantia, sa isang press briefing dito na ang komprehensibong alok ay sumasaklaw sa paghahatid sa Pilipinas ng dalawa sa kanilang pinakabagong S-81 Pearl-class submarines, malawak na pagsasanay ng crew at staff ng Philippine Navy, at paglipat ng teknolohiya sa submarine operation at maintenance para suportahan ang ambisyon ng bansa na makabuo ng sarili nitong mga kinakailangan sa depensa. Ang Navantia ay nag-aalok ng kumpletong solusyon para sa pagsuporta sa bagong puwersa ng submarino ng Pilipinas, na may revolusyonaryong konsepto ng submarino, na tinitiyak ang tunay na interoperability at pag-aalaga sa mga pangangailangan para sa pagsasanay at mga tungkuling administratibo, sabi ni Zamaripa. Ang mga S-80 ay dinisenyo at itinayo sa shipyard ng Navantia sa Cartagena, na nagsasama ng mga bahagi at teknolohiya mula sa mga dalubhasang pandaigdigang kumpanya, ay bahagi ng armada ng Spanish Navy. Ang klase ng Isaac Peral ay mga long-range conventional submarine na pinahusay na may air-independent propulsion system na nagbibigay daan sa kanila na manatili sa ilalim ng tubig ng hanggang 3 linggo, mas mahaba kaysa sa iba pang mga submarine na maaaring manatili sa ilalim ng ilang araw lamang bago bumangon upang muling magkarga ng kanilang mga baterya, sa gayon ay pinapahusay ang kanilang mga kakayahan sa pagnanakaw. Ang S-80 ay 81 metro ang haba, at may kakayahang makisali sa mga pag-atake sa dagat sa lupa, paniktik, pagsubaybay at mga aktibidad sa pagmamanman, at pakikidigmang laban sa ibabaw at laban sa submarino. Gayunpaman, tulad ng iba pang mga high-powered military asset, ang kanilang pangunahing layunin ay deterrence. Ipinagmamalaki din ng mga S-80 ang kakayahang magpaputok ng mga misil ng American Tomahawk at Harpoon na ginagamit ng US Navy para sa mga pag-atake sa dagat sa lupa, na nagpapakita ng interoperability ng submarino sa iba pang mga sistema ng depensa. Mayroon din silang pinahusay na platform control system na binuo ng Navantia Sistemas na nagpapahintulot sa kanila na patakbuhin ng limitadong bilang ng mga tripulante ng 32 na may mga probisyon para sa dagdag na 8 tauhan. Sinabi ni Zamaripa na para ma-host at mapanatili ang fully loaded na S-80, isang submarine base na kumpleto sa infrastruktura at logistics support ang itatayo sa Ormoc, Leyte. Ipinaliwanag niya na pagkatapos suriin ang iba't ibang mga potensyal na lokasyon sa buong bansa, ang Ormoc ay itinuring na perpektong lugar para sa hinaharap na base ng submarine dahil sa mga kadahilanan tulad ng proteksyon sa heograpiya, laban sa matinding lagay ng panahon, mababang panganib sa pagyanig, malapit sa Daniel C. Romualdez Airport sa Tacloban City at logistical suporta dahil sa kasalukuyang aktibidad ng daungan sa lungsod. Idinagdag ni Zamaripa na ang paghahanap ng submarine base sa Central Philippines, partikular sa Leyte, ay naaayon sa estratehiya ng gobyerno sa pagtatatag ng mga naval assets sa iba't ibang lugar para sa seguridad at para sa mabilis na deployment para magsagawa ng kanilang mga misyon. Ang nasabing malaking hakbang ay inaasahan din na magpapasigla sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya sa lungsod at lalawigan sa paglikha ng libu-libong direkta at hindi direktang mga trabaho na kinakailangan sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga submarino ng Isaac Peral. Nagbibigay din ang alok ng Navantia para sa pagtatayo at pagpapaunlad ng isang makabagong lugar ng pagsasanay kung saan matututunan ng mga prospective na tripulante ng submarino kung paano patakbuhin ang bagong klase ng mga sasakyang dagat na ipinangalan sa imbentor ng modernong submarino na ipinanganak sa lungsod ng Daungan ng Cartagena. Sa isang makasaysayang tala,
Ang ika-19 na siglong inhinyero, na panandaliang nakabase sa Maynila, ay may isang kalye na ipinangalan sa kanya, Col. Isaac Peral, sa distrito ng Ermita ng Maynila, hanggang sa ito ay napalitan noong 1962 sa United Nations Avenue. Ang iminungkahing itayo sa Pilipinas ay katulad ng Navantia training site sa lungsod na ito, mga 5 oras na biyahe mula sa Cartagena, kung saan ang mga tauhan na mangangasiwa at magpapatakbo ng submarine force ay sasanayin sa paggamit ng mga simulator at onshore. At pagsasanay sa dagat na may buong suporta ng hukbong dagat ng Espanya. Ang paglahok ng Spanish Navy hindi lamang sa mga operasyon at pagsasanay sa pagpapanatili, kundi pati na rin sa mga taktikal na pagsasanay ng mga Pilipino, na may karagdagang mentoring sa mga gawaing administratibo, ay itinuring na isang malaking kalamangan para sa Navantia. Isa rin itong pangunahing benepisyo para sa Pilipinas, dahil makatitiyak na susuportahan ang mga mamamayan nito ng Spanish Navy, na gumagamit ng S-80S. Sinabi ni Zamaripa na ang pagsasanay ng mga unang tripulante ay malamang na isasagawa sa Spain, ngunit ang mga susunod na sesyon ng pagsasanay ay gaganapin sa replica center na may kasamang parehong mga pasilidad tulad ng mga simulator upang ihanda ang mga tripulante at kawani para sa isang host ng mga senaryo ng misyon. Ang isa pang pangunahing tampok ng alok ng Navantia ay ang soberanong garantiya ng pamahalaang Espanyol sa utang na katumbas ng 100% ng huling halaga ng kontrata. Dapat itong humantong sa isang konsesyon o mas mababang interes sa utang dahil ang panganib ay dadalhin ng Espanya. Magsisimula lamang ang pagbabayad pagkatapos maihatid ang mga submarino, mga 7 hanggang 8 taon pagkatapos mapirmahan ang iminungkahing kontrata ng gobyerno sa gobyerno. Ang Navantia ay isa sa 3 kumpanya na hanggang ngayon ay nagpahayag ng interes sa pagsuplay ng mga submarino sa Pilipinas, matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang intensyon na makakuha ng kahit isa para mapahusay ang depensa ng bansa at gawing moderno ang armed forces. Ang Pilipinas, kung tutuusin, ang tanging pangunahing bansa sa Southeast Asia na walang submarine fleet. Noong 2012, ang Indonesia, Singapore, at Malaysia ay nagpapatakbo na ng mga submarino na sinusundan ng Vietnam. Maging ang Myanmar ay may sariling mga submarino. Nagpahayag din ng pagnanais na magkaroon ng submarine fleet ang hepe ng kawani ng Armed Forces na si Gen. Romeo Brawner Jr. na susuporta sa hukbong dagat ng Pilipinas, na sinusuri ang mga panukala at ang tiyempo at ang budget para suportahan ang programa. Bukod sa Navantia, nagpahayag ng interes ang Naval Group of France, at ilang kumpanyang Koreano sa pagbibigay sa Pilipinas ng mga submarino nito, at tulungan din itong magtayo ng submarine base. Ngunit naniniwala si Zamaripa na ang Navantia ay may superior na alok sa talahanayan dahil sa pangako ng kumpanya na lampasan lamang ang supply ng mga submarino. Kami ay nag-aalok hindi lamang ng mga barko, ngunit ang buong pakete, sabi niya. Hindi kami nagde-deliver tapos nagpaalam. Nandito kami para suportahan. Nakikipag-usap din si Navantia para sa ₱5.2 bilyong kontrata para matustusan ang Philippine Navy ng close-in weapon system. Ang sistemang ito ay binubuo ng 235mm Millennium guns sa isang espesyal na base na madaling ma-mount sa mga umiiral na Navy frigates tulad ng BRP Antonio Luna at BRP Jose Rizal na hindi nangangailangan ng malalaking pagbabago. Ang mga ito ay maaari ding maserbisyuhan ng lokal sa Freeport area ng Bataan. Sinabi ni Zamaripa na si Navantia ay nakatuon sa pakikipag-ugnayan sa militar ng Pilipinas, na nagtatayo sa matagal ng alyansa sa pagitan ng dalawang bansa sa kanilang matibay na ugnayang pang-ekonomiya at pangkultura at ibinahaging kasaysayan.